you better get serious about spiritual things, about God, about His Word. Seryoso dapat ho tayo. When you are here, sikapin nating nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Sikapin natin that we connect with God. Kasi ang pagtawag sa atin ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sana we are connecting to God. Sana mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Because only those who belong to God, who belong to Jesus, will be taken up into heaven. And the rest will be left behind. Why will they be left behind? Because they are not Christians. Marami hong nagsisimba, hindi Kristiyano. Kaya nga po, ako ay saludo sa mga magulang na ang pangunahing naisin, tunay na maligtas ang mga anak. Of course, wala kayong magagawa, mga anak. Kung Kristiyano ang inyong mga magulang, member ng Grace Life Church, definitely every service you'll be here. Tama? But listen, that is positive. Parang scaffolding yan eh. Pero, hope you will be saved habang kayo ay tinutulak ng inyong mga magulang. Pero once na inalis na ang iyong magulang, o yung magulang mo, pinabayaan ka na, will you still be here? It means to say, kung mawala ka, it's because you don't have the Holy Spirit, who is the power for Christian living. Tiyakin natin tayo po ay ligtas. Let's go to the book of Isaiah. Let's go back. Julian, can you get my other iPad? Yung maliit. Pakisaksak mo ito, hindi ko po nakita na lobat. Kailangan ko ito mamaya. Sorry po. Hindi ko napansin na lobat na ito. Doon sa suksukan ko. Huh? Thank you. Isaiah chapter 5. Now will I sing to my well-beloved a song of my beloved touching his vineyard. Now, the subject matter here is the vineyard of the Lord. Yung vineyard pong yan, para masundan po natin, yung ubasan na binabanggit, ay sa verse 7 is the interpretation. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah his pleasant plant. Sa napakaliwanag, God is talking about His people, Israel. Nasabi niya rito, my well-beloved hath a vineyard in a very fruitful hill. And he fenced it, and gathered out the stones thereof, and planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also made a winepress therein. And he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes. Ang atin pong Panginoon nag-inspection. Ano ang kanyang hanap? Good fruits. Grapes. But what they produce are wild grapes. Grapes na hindi tama ang lasa, not edible, not good for human consumption. And now, O inhabitants of Jerusalem,
and men of Judah, judge, I pray you, betwixt me and my vineyard. Hinamon niya, mag-isip kayo, humatol kayo. Hatulan ninyo ako at ang aking ubasan. What could have been done more to my vineyard that I have not done in it? Now, that is a very sharp statement from God. Ano ang dapat kong gawin na hindi ko pa nagawa sa aking bayan? Wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes. Bakit? Saan ang pagkakamali? Sa Diyos? O sa kanyang bayan? And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard, and I will take away the heads thereof, and it shall be eaten up. Can you imagine ang gagawin ng Panginoon? I will take away the hedge. Yung bakod, aalisin ko yung bakod. And it shall be eaten up, it shall be devoured. Break down the wall thereof, and it shall be trodden down. Aalisin ko yung walls. Tatapak-tapakan na lamang ang vineyard ng Panginoon. Hahamakin. You know what? Yung kawalan natin ng pangunawa, the lack of understanding is a major cause kung bakit hindi tayo lumalago at hindi tayo nagbabago. Akala natin, ang pamamahala ng Diyos ay pagpapahirap sa atin. Inaakala natin, yung mga kautusan ng Panginoon ay laban sa atin, hindi laban sa atin. Para sa atin yun. I will lay it waste. Pababayaan ko na yan. Gusto niyo po ba yon? Gusto niyo na po ba wala na lang sawayan? Sa Bible, puro na lang positive. Yung positive kasi, positive sa kanila, yung pinupuri lang sila, pinapayagan, walang pagalit, walang pagpipigil, walang pagsaway, walang pagtutuwid. Mga kapatid, if that will happen, kaparusahan po ng Diyos yan. Pero marami sa atin, ganyan ang gusto. Hindi huubra eh. For our own good, dapat bakuran tayo, dapat bawalan tayo, kasi ang ating natural tendency, lumayo sa Diyos. Ang ating natural tendency, gawin yung gusto ng laman. And we need help from God. Pigilan tayo. Pero nagtatampo tayo. Nagagalit tayo. Maraming galit sa akin. Alam niyo po, bilang tao, gustong-gusto ko kayong maging masaya. Pero alam ko kasi, base sa Biblia, kung ano ang lason at ano ang tunay na mapagpapasaya sa atin. I will lay it waste, it shall not be pruned, nor dig, but there shall come up briars and thorns. I will also command the clouds that they rain no rain upon it. Can you imagine? Mayroong darating na ulap, maitim na ulap. Ibig sabihin, punong-puno ng tubig, pero uutusan ng Panginoon. Ang mga ulap, huwag niyong buhusan ng ulan. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel,
and the men of Judah his pleasant plants, and he looked for judgment, but behold oppression, for righteousness, but behold a cry. Panginoong Diyos, binabasa pa lamang namin, Panginoon. We realize that this is a very strong message coming from you. Tulungan niyo po na bigyan namin ng tapat na pakikinig. Magsuri kami sa mga salitang ito. Makita namin ang aming mga sarili. Lord, give us a good and honest heart. Tulungan niyo pong magtiis kami upang mamunga kami. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga sala at pagkukulang. Tulungan niyo po, Diyos, ako sa pangangaral. In Jesus' name, Amen. Be seated, please. Ang pamagat ng atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay the judgment of the worthless vine. Ang paghahatol ng walang kwentang ubasan. Alam niyo po, ang salitang may kwenta, pinag-uusapan natin yung bagay na mayroong kahalagahan mula sa pananaw ng ating Panginoon. You might be enjoying your life today, but you need to ask yourself, is God happy with your life? Is your life, ang buhay po ba natin, ay mayroong halaga sa paningin ng atin pong Panginoong Diyos? Now, the book of Isaiah is a book that shows us how God's righteous judgment works. Ang aklat po ni Isaias ay isang aklat na ipinapakita po sa atin kung papaano ang matuwid na paghahatol ng Diyos ay kumikilos. In other words, sino po ba ang hinahatulan ng Diyos? Sino ang kapuri-puri sa Diyos? Kailan siya naghahatol at kung papaano niya tayo hinahatulan? So babantayan po natin ang judgment ng Panginoon in the book of Isaiah. Na alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Now, tinatanggap ko po, I admit that Isaiah chapter 5, and in fact, I gave you the interpretation from within, na ito po ay patungkol sa Israel. Pero ano po sabi ng banal na kasulatan in the book of Romans chapter 15? Atin na po bang iwawaksi ang kasaysayan ng Israel? Sasabihin ba natin na wala akong pakialam dyan sa chapter 5 na yan, patungkol sa Israel yan? Ganun po ba ang dapat na maging pananaw po natin? Huwag po. Base dito po sa Romans chapter 15. Ang sabi ho rito, verse number 3, sinabi ng Apostle Paul, verse number 4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Yun pong mga isinulat nung unang panahon, isinulat para sa ating pagkatuto. Now, to refuse Isaiah chapter 5 on the ground that it has something to do with Israel and not with the church, inire-reject natin. Mali po tayo doon. It is for our learning. May matututunan po tayo sa kasaysayan ng Israel that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. 1 Corinthians chapter 10. Tumutukoy po ito sa kasaysayan pa rin ng Israel. Verse number 6. Verse number 6. Pakisagot nga ito.
Pakisagot. Verse 6. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things as they also lusted. Itong mga naisulat sa lumang tipan ay halimbawa para sa atin upang huwag tayong magnasa sa mga masasamang bagay. Alam nyo, yung ginagawa ng dyablo eh. Naglalagay siya sa atin ng mga masasamang pagnanasa, lust after evil things. Alam nyo, dapat matalas tayo, mga kapatid. Dapat matalas tayo. Matalas tayo sa mga inilalatag ni Satanas kung minsan manggagaling sa ating mga pinakikinggan, manggagaling sa ating pinanunood, o di kaya manggagaling maging sa ating asawa, o di kaya mula sa ating mga kaibigan. Dapat matalas po tayo. Ito po bang isinasaksak? Ito po bang nararamdaman kong pagnanasa? Ito ba ay banal o makasalanang pagnanasa? Ito bang alok sa akin? Ito bang imbitasyon sa akin? Ito ba ay sa ikabubuti ko o sa aking ikasasama? Dapat sharp tayo sa bagay na yan. Hindi dapat tayo matalino sa sarili nating sa ating sariling mata. We should be guided by God through this book. Kaya, may matututunan po tayo sa aral na ating, o sa kasaysayan ng Israel, o sa prophecy, na ngayon po ay kasaysayan na lamang. Well, may tatlong bahagi po ang atin pong pag-aaral. Number 1, atin pong titingnan, God's care for His vineyard. Ang pagmamalasakit ng Panginoon para sa kanyang ubasan, ang kanyang bayan. Pangalawa, atin pong tingnan God's inspection of His vineyard. Yung pagsusuri niya, matapos gampanan ng Diyos ang dapat niyang gampanan. Kanyang sinuri ang kanyang ubasan. At pangatlo po ay ating titingnan the judgment of the worthless vineyard. Ang paghahatol ng Diyos sa walang kwenta na ubasan. Hope your eyes will be open before the end will come. You've got to ask yourself, is my life worth in the eyes of God? Is it worthwhile in the eyes of God? Ito po ba'y may halaga sa paningin ng Diyos? O ang buhay mo, pang sarili mo lang talaga eh. Ginagamit mo lang ang Diyos sa ikauunlad mo. Baliktad. Alam niyo, yan ang sinasabi ko, yan po'y mataas na uri ng kapalaluan na gusto mong gawin ng Diyos ang gusto mo, pero ayaw mong gawin ang gusto ng Diyos para sa iyong buhay. The judgment of the vineyard, and I will make my conclusion, I will make an appeal to everyone. Ako po ay mamamanhikan sa bawat isa na magsuri. At tingnan natin kung ang ating buhay ba ay may kapakinabangan sa ating Panginoon. Let's go to the first major point. The God's care for His vineyard. Ang pagmamalasakit, ang kabutihan ng Panginoon para sa kanyang ubasan, ang bayang Israel. Number 1, His vineyard was planted in a very fruitful hill. Nung itatanim po ng Diyos ang Israel, ang kanyang pinili, isang mayamang lupain. Mababasa po natin yan in verse number 1, Now will I sing to my well-beloved a song of my beloved touching his vineyard. Now remember, the vineyard is Israel. My well-beloved hath a vineyard in a very fruitful hill.
Pakinggan po ninyo ang nakalagay sa Deuteronomy chapter 8 verse 7 to 9. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. For the Lord thy God bringeth thee into a good land, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay dadalhin kayo sa isang mabuting lupain, a land of brooks, of water, of fountains and depths, that spring out of valleys and hills. Matubig pong lugar. Alam niyo po, ang topografiya ng mayamang lupain ay mga lupain sa tabi ng ilog. At kung sa tabi ng dagat naman po, daanan po yan ng kalakalan. Ito pong Israel, mga kasama, ay mabuting lupain sapagkat ito'y matubig na lupain. A land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of oil, olive and honey. Mayaman sa agrikultura. A land wherein thou shalt eat bread without scarceness. Lupain na kakain ka ng tinapay na hindi ka nagtitipid, sagana kang kakain. Thou shalt not lack anything in it. A land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Now I want you to look at how good our God is for Israel. Israel was planted in a very fruitful hill. Secondly, He fenced it. He fenced it. Yan pong nakalagay sa verse number 2. And He fenced it. Kanyang niligyan ng bakod. Anong ibig sabihin ng bakod? Anong dahilan kung bakit kailangang bakuran ng Diyos ang Israel? Fence marks the boundary of property ownership. Pwede ka bang magbakod sa labas ng sa labas ng iyong pag-aari? Pwede mo bang bakuran ang pag-aari ng iba? Madidimanda ka. Alam niyo, pag nagbakod ang Diyos, nung binakuran ng Diyos ang Israel, sinasabi kasi ng Panginoon, this is my property. No trespassing. He was protecting His property. Ang nakalulungkot lamang, mga kasama, ang mga Israelita, they hate the fence which God provided them. Ayaw nila. Ang tingin nila, kinukulong nyo kami sa bakod. No, what God is telling the enemies of Israel, this is mine. Huwag kayong pumasok rito. In other words, fence is protection. Ano po yung fence na yan? The law of God. Yan ang bakod na inilagay sa atin ng Panginoon. Salita ng Diyos. Number 3, He removes the stones in the land. Inalis niya yung mga bato. Look at verse 2. He fenced it and gathered out the stones thereof. Hindi kasi makakatulong sa pagsasaka kung mabato. Inalis ng Panginoon. In Psalm chapter 80 verse number 8, nakalagay po rito ang sabi ng banal na kasulatan. Can you go to the next verse, please? Thou was brought a vine out of Egypt. Anong vine yon? Israel. And notice the next part. Thou was cast out. Kanina, the stones. Dito naman, the heathen and planted it. Anong ginawa ng ating Panginoon? Inalis ng Panginoon. He went before Israel. Inalis niya ang mga masasamang tao. Nakikinig ba kayo? Can you imagine, ang Diyos ng Israel ang ginawa, bago sila dumating sa lupang pangako, inalis ang mga masasamang tao. Marami sa atin gustong magka-boyfriend, gustong magka-girlfriend ng unsaved. Hindi yan ang taong para sa atin. Matuto kayo na tumingin, dapat ba akong makipagbarkada sa unsaved?
ninyo kung ang inyong mga magulang nagsabi, huwag, mapalad kayo mga kabataan. Dahil ang ginagawa ng inyong magulang ay sang-ayon sa itinuturo ng Biblia ng Diyos mismo na huwag tayong makipamatok. Look at what the Bible says. There was brought a vine out of Egypt that was cast out the heathen. Now listen, young people, you cannot be wiser than God. Hindi pwedeng mas matalino ka pa sa Diyos. Ito pong Biblia, ito yung kapahayagan ng karunungan ng Diyos. When you go against the Word of God, you go against the wisdom of God. Ikaapat, God planted only the best vines. Ang itinanim ng Diyos, yung pinakamagaling na uri na ubas. Look at verse 2. And he fenced it, and gathered out the stones thereof, and planted it with the choicest vine. Ikalima, God built a watchtower, a stone structure through which God guards the vineyard. Naglagay po siya ng mga watchtower. Kung saan ito ang paraan ng Diyos, bantayan. Naglalagay talaga ng bantay ang Diyos sa inyong buhay. Kagaya po ni Ezekiel, sinabi ng ating Panginoon, you are a watchman. Anong gagawin ng watchman? Ang watchman, pagparating na ang kaaway, dapat kanyang patunugin ang kanyang trompeta. At kung halimbawa, pinatunog niyang trompeta, warning po yun, parating na kaaway. Kung hindi nakinig, yung mga binigyan ng babala, mamamatay sila sa kanilang kasalanan. Pero pag ang watchman, hindi naman pinatunog ang trompeta at mayroong namatay na tao, mananagot ang watchman na yan sa dugo. Pananagutan ng watchman yung dugo ng mga namatay. Ang pastor ay watchman. And you need to understand that. Kaya naglagay ang Diyos ng pastor, ng mga guro, naglagay siya ng mga elders, naglagay siya ng mga kapatid na nagpapaalala. But you know what? When your heart is into sin, lahat ng sumasaway sa inyo, galit kayo. In other words, pag galit kayo sa sumasaway sa inyo, your heart is not right. Go to the book of Hebrews chapter 13 and verse number 17. Sabi ho rito, obey them that have the rule over you. Sundin ninyo sila na mayroong pangunguna sa inyo, pamumuno sa inyo, and submit yourselves, pasakop kayo. Why? Because they are God's watchmen. For they watch over your souls. For they watch for your souls as they that must give account. Ako bilang akong itinalaga ng Diyos na bantay ng iglesia, mananagot ako sa Diyos pagdating ng panahon. That's my work. Once in a while, I would call you and remind you of the wrongs you are doing and call you to repentance. Why am I doing that? Because that's my work. Kung may mga magulang na nagagalit, alam nyo, nakalulungkot nga eh. Kwento ito ng maraming kabataan at ng mga magulang. Nagalit ang magulang dahil tanghali nang gumising ang anak. Nagalit ang magulang dahil tamad ang anak. Alam nyo, kung tanghali na kayo gumising, walang kwento ang inyong buhay. Sa Bible, ang mahaba matulog
Hindi matalino. He is a fool. So nagalit ang magulang. Anong gusto ninyo, mga anak? Irresponsable kayo, tamad kayo, hindi nyo minamanage ang inyong buhay, hindi magagalit ang inyong magulang. Anong gusto ninyo? Pabaya kayo sa inyong buhay, Kristiyano, at pagdating nyo dito, gusto nyo naka-all smile ako sa inyo, niyayakap ko po kayo, akin pa kayong pinupuri, is that would you like me to do? Hey, that's stupidity. Ngayon, nagalit ang magulang. Aba, pupungas-pungas gumising ang anak. Mas lalo pang nagtaas ng boses ang anak. Anong akusasyon sa kanyang magulang? Di mo ako ginagalang. Listen, hindi ho applicable ang paggalang sa taong di kagalang-galang. Darating ang panahon, pag ikaw ay nagkaanak, aanihin mo ang iyong itinanim. Yung anak mo ay magdudulot din. Aanihin mo ang iyong ginawa sa iyong mga magulang. Maliwanag po yan sa ating pinag-aralan. What you sow, you will reap. Alam niyo mga magulang, huwag kayong matakot sa inyong mga anak. Meron hong mga laban na tama. Ako'y lalabanan ko ang aking mga anak pag ang kasalanan umentra sa buhay ng aking mga anak. I'll fight. I will not love my children more than I love Jesus. And number 6, God made a wine press. Alam niyo po ano yung wine press? Gilingan ng ubas. In other words, because He was anticipating of harvesting grapes. In anticipation of producing a good wine. How can you produce a good wine? Kailangan maraming ubas. Yan pong nakalagay po rito. And also made a wine press therein. You know, here is God's expectation from us na tayo ay lumago at tayo ay magbunga. Hindi ho yung nandito lang tayo sa church. Hirap na hirap pa tayong makarating sa church. At pag nandito tayo sa church, sa place of worship, di naman tayo nakikinig. Now, hindi yan ang purpose. The ultimate purpose is for us to bear fruits. Magbunga po tayo. That's the reason why God made a wine press. God did everything for His vineyard to produce grapes. Let me go to number 2. God's inspection of His vineyard. Look at the last part of verse number 2. And He looked, that is inspection, that it should bring forth grapes. Siya po'y nagmasid. Kanyang sinuri ang kanyang ubasan, that it should bring forth grapes. That's the expectation, and it brought forth wild grapes. Now, first of all, let me just emphasize this. God expects fruits. Kung meron tayong ministry sa choir, ang choir natin should produce beautiful music to God's ears. Hindi ho dapat aawit ang choir na mali-mali ang inaawit. Hindi po dapat umawit ang mga choir members ng puso ay mali. Even if you have a good voice, you produce good tones. Pero kung mali ang iyong puso, sintunado ka pa rin sa paningin ng Diyos, sa pandinig ng Diyos. Kaya alam po ninyo, kagaya ng isang pastor, ang priority ko bilang pastor is to prepare myself than my sermon. My priority is not to produce a good sermon.
Because a good sermon is a product of a good heart. In the same manner, if you sing in the choir, you need to have a good heart so that you can produce good music that would glorify God. God expects fruits. Kagaya po, dito po sa Israel, ang nakita ng Panginoon, wild grapes. Nung panahon naman ng mga apostol, look at Matthew chapter 21:18 to 19. Now in the morning, as he returned into the city, he hungered. Nagutom po ang ating Panginoon. And when he saw a fig tree in the way, he came to it. Siya'y nagutom, gusto niya pong kumain. Subalit, nung kanyang puntahan, suriin ang puno, anong nakita niya? He found nothing thereon but leaves only. Nung pumaroon siya, ang nakita niya lamang ay dahon. Walang bunga. Kung dadalawin tayo ng Diyos sa mga susunod na araw, ano ang masusumpungan ng Diyos sa atin? Puro lamang ba tayo forma? Wala yung substance? Merong kapahayagan, there is a profession of faith, but you don't have genuine faith. There is a form of godliness, but there is no power in such life. Mukhang mga banal, pero hindi tunay na banal. Yan ang nakita dito ng Panginoon. He found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, let no fruit grow on thee henceforward forever. And presently the fig tree withered away. Immediately, ibig sabihin, yun pong fig tree ay nalanta. God expects fruits. In the case of Israel, God saw fruits, but not the kind of fruits He was looking for. May nakita siyang bunga, pero hindi ang uri ng bunga na kanyang hinahanap. Look at verse number 4 and 7. What could have been done more to my vineyard that I have not done in it? Wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, ang hangat niya ay mga ubas, yung tunay na ubas. Ang nakita niya, wild grapes, inedible, poisonous, not good for human consumption. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah his pleasant plant. The vineyard is Israel, and the men of Judah his delightful plant. Ano po yung grapes and wild grapes? Grapes, can you go to the next line? Grapes stand for justice and righteousness. Ang ubas na hinahanap ng Panginoon ay tumutukoy sa hustisya at katuwiran, righteousness. Ano naman po ang wild grapes? Wild grapes mean oppression and cries of distress. Yan po yung sinasabi sa huling bahagi ng verse 7. But behold, oppression ang nakita ng Panginoon for righteousness. Sabi niya, He looked for judgment, but behold, oppression, violence, bloody actions from men for righteousness. Pero ang nakita ng Panginoon, behold, they cry. Alam niyo, gusto niyo ng kapayapaan? Gusto niyo ng kapayapaan? Hanggat nasa kasalanan tayo, walang kapayapaan. Gusto mo ng kapayapaan? Ang kapayapaan po ay epekto ng katuwiran. Go to the book of Isaiah, chapter 32 for a while. Buksan po ninyo, Isaiah 32:17. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Please go with me there. And the work of righteousness shall be peace.
In the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Ang tanong ko po, if God will inspect us, if God will inspect your life and my life today, what will He find out? Is it grapes or wild grapes? Worthless grapes. Huwag ho tayong magmaang-maangan, mga kasama. Huwag ho tayong maging mangmang sa bagay na ito. Let me go now to the third one. Let's go now to the judgment of the worthless vineyard. Verse 5 and 6. And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. Halika, sabi ng ating Panginoon, sasabihin ko sa iyo, ano ang gagawin ko sa aking ubasan. Do you want to know what God will do to a worthless vineyard? Ito sinasabi ng Panginoon, halika kayo. Halika, papakita ko sa iyo anong gagawin ko. Number 1, God will remove His protection. It shall be devoured and trampled down. Kayong mga kabataan, alam kong pangarap nyo, dinaanan ko yan eh. How I wish I can do what I would like to do. You argue with your parents na para bang mas magaling pa kayo sa inyong mga magulang. Dinaanan na yan ng inyong mga magulang. And you've got to believe and trust your family leaders. Si Jeremy, nung bata pa yan, nagpaalam nga sa akin yan eh. Dad, mag-overnight kami. Mag-outing kami, Dad, kasamang teacher ko. Teacher namin. Nasa Amerika ho ako nun. Alam niyo, mga magulang, matuto kayong magtanong ng tama. So nag-isip ako sandali, ang tanong ko, yan bang activity na yan sanctioned ng school? Ibig sabihin, authorized ba ng school yan? Yan ba ay pinayagan ng inyong eskwelahan? Hindi, Dad, kasama namin ang teacher namin eh. Hindi, tinatanong kita. Sakop ba yan ng schedule ng inyong school? Kasi pag in-insist ni Jeremy, susunod kong sasabihin, nag-closing na kayo. Tapos na ang school year. Tapos na. In other words, hindi na ito, kahit kasama ang inyong teacher, hindi na ito bahagi ng school activities. Kasi bilang magulang, kung papayagan ko ang aking anak sa sinasabing school activity, pag may nangyari sa aking anak, meron akong habulin, hindi lang ang teacher, kundi ang school. Alam niyo, sunod na sabi ni Jeremy sa akin, Dad, parang di naman kayo dumaan sa kabataan. Kaya nga ako ganito eh. Dinaanan ko na yan, Jeremy. Alam ko ang gusto mo. Kaya ipinaliwanag ko sa aking anak, ang pangunahin kong nais ay ang iyong kaligtasan, ang iyong kaayusan, hindi ang iyong kaligayahan. Pangarap nyo na wala nang magpipigil sa inyo? Pangarap nyo na wala nang sasaway sa inyo? Yan actually ang gusto ng Israel. Sa katigasan ng kanilang puso, anong ginawa ng Panginoon? Pinagpasya ng Diyos that He will remove His protection.
And as a result, it shall be devoured. Yan ay sasakmalin. And it shall be trampled down. Yan ay tatapakan. Anong ibig sabihin po niyan? Mawawasak ang iyong buhay. Yung trample down, mawawalan ka ng karangalan. And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away the heads thereof, and it shall be eaten up. Aalisin ko yung bakod. Aalisin ko yung wall, yung haligi. It shall be trodden down. Would you like that to happen? You don't understand. It is not reducing or limiting your freedom. It is protecting you. The reason why may mga bakod sa buhay is for your own good, for your protection, for a life that is in order and peaceful. Pero ang mga hangal ay laging nagsasabi, bakit wala akong kalayaan? Matagal na pong usapin yan. That is not new. But I would like to encourage all the leaders, whether here in the church or in the family, if you know what is right in the eyes of God, stand firm on your ground. Manindigan kayo. Alam ho ninyo, huwag kayong matakot mga magulang sa pag-iyak at pagluha ng inyong mga anak. Pag mayroon tayong ipinagkait sa kanila, iiyak yan, magdadabog yan, luluha yan, that's fine. Kasi pag sumuko ka bilang magulang, sa dulo, hindi lang ang anak mo ang iiyak, pati ikaw na magulang ay iiyak sa kinatsadlakan ng buhay ng iyong anak. Yan ang sinasabi in the book of Proverbs. Paluin mo ang iyong anak. Number 2, this is painful. God will stop caring for His people. Hindi na mangingialam ang Diyos sa iyo. Sabi ng Panginoon, look at verse 6, and I will lay it waste. Hahayaan ko nang maubos yan, masira yan. It shall not be pruned. Yan ho yung pag-aalaga ng ubas eh. Pinuputulan mo ng sangang patay. Pinuputulan mo ng sanga na hindi hindi namumunga. Pinuputol yun. Pero dito sinabi ng Panginoon, it shall not be pruned. Hindi niya nabubungkalin. Kailangan no kasing bungkalin ng lupa para maginhawa ang pag-uugat, para madaling diligan, umabot doon sa kailaliman. Hindi niya naaalagaan. But there shall come up briars and thorns. Hindi niya naaalisin ang mga dawag at mga tinik. Yan po ba ang gusto ninyo na ng mga miyembro? Na pabayaan na lang kayo na maging masukal na ang inyong buhay, na masira, na patayin ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Nakalulungkot, hindi nyo naiintindihan. God will stop caring for His people. And number 3, God will command the clouds that they drop no rain on it. Ang Diyos ay mag-uutos na ang mga ulap ay wag nang magbuhos ng ulan sa bayang Israel. Sa uling bahagi po, sinabi ho rito, I will also command the clouds that they rain no rain upon it. Can you imagine? Tigang na ang lupain. Namamatay na ang iyong mga halaman. Pagkatapos may dumaan na ulap,
makapal na ulap, madilim na ulap. Umaasa ka, nabubuhos ang tubig, ang ulan sa lupain. Pero sinabi ng Diyos, huwag mong bubuhusan ng ulan ang Israel. Can you imagine yung pananabik at panghihinayang na dinaanan ka lamang para bang isang tao na nandun ka sa kalagitnaan ng dagat, lulutang-lutang ka doon, maya-maya may dumaang helicopter, may dumaang rescue airplane, sigaw ka ng sigaw, pero dinaanan ka lamang. Ilang beses nang may dumaan, walang nakakita sa iyo, walang nagligtas sa iyo. Ganun ang sinasabi rito ng Panginoon, I will also command the clouds that they rain or rain upon it. Can you imagine? Ito yung sinasabi ko, nasa gitna ka ng malaking lawa ng fresh water, uhaw na uhaw ka, pero hindi ka makainom. Maraming ganyang mga tao, maraming mga members na ganyan. You've been in this church, you have heard a lot of messages from the Bible, but you are not growing up. You are not improving in your Christian life. Are you under God's judgment? Jeremiah chapter 5, verse 23 to 25. But this people hath a revolting and a rebellious heart. Ganyan ho ba puso natin? Mapaghimagsik tayo. They are revolted and gone. Neither say in their heart, ni hindi nila sinasabi sa kanilang puso, uy, matakot na tayo sa Panginoon. Let us now fear the Lord our God. Pag may gustong gawing masama, hindi kumukurap. Sa mabuting bagay, walang pera. Sa masamang bagay, totoo po ito. Pangbayad ng kuryente, wala. Pangbayad ng tubig, pag hiningan, wala akong pera. Pero sa kasamaan, lumalabas ang pera. Kaya ang motto ng mga makasalanan, Satan will provide. Totoo yan. Satan is a good provider for you to satisfy the flesh. Pero alam niyo, pag Kristiyano, kaya ng reklamo ng Panginoon, hindi man lang sumagi sa kanilang isip na sila'y malayo sa Panginoon. Hindi man lang sumagi sa kanilang isip, huy, matakot na tayo sa kayawin na ating Diyos. Na siyang nagbibigay ng ulan, both the former and the latter in His season. He reserveth unto us the appointed weeks of the harvest. Siya po yung nag-iingat, nagre-reserve. Yung malapit na po ang tag-ani, iniingatan ng Diyos ang kanilang mga sinasakang lupain. Pero wala po silang ganong sense. Why? Because there is no fear of God in their hearts. Look at verse 25. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Ang inyong katampalasanan, ang naglayo ng mga bagay na ito, ano yun? Yung mga blessings. Ang inyong kasalanan, ang nagpigil sa mabubuting bagay para sa inyo. Di tayo pinagpapaala ng Diyos. Yan ba tanong mo? Look at your heart. Are you God-fearing? Let me proceed to my conclusion. First of all, let me call your attention to what God had done for us bilang mga Kristiyano. Alam po ba ninyo that we are blessed with all? Pakilagyan nga po yan. Hindi ko na ilagay yung all eh. We are blessed with all spiritual blessings. Look at verse 3 of Ephesians 1. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Kristo. Sabi dito,
who hath blessed us. Bakit dapat nating purihin ang Diyos? Pinagpala tayo ng lahat ng spiritual na pagpapala. All spiritual blessings. If God had blessed us with all spiritual blessings, therefore, we should be rich spiritually. Hindi tayo mga talunan na Kristiyano. Hindi tayo mga malalamyang Kristiyano. Hindi tayo mga Kristiyano na parang walang alam. Why? Because the Bible says we are blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Pangalawa ho, I would like to remind you that God has given us all things for us to live a God-glorifying life. Tayo po, ibinigay po ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay para mamuhay tayo ng buhay na nakalulugod sa Diyos. Look at 2 Peter 1 verse number 3. According as His divine power has given unto us, again the word all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Ibinigay sa atin lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay at kabanalan. Is your life reflective of the truth I just mentioned? Yung bang buhay natin nagsasalarawan ng mga talatang sinabi ko? Na tayo ay pinagpala ng lahat ng spiritual na pagpapala, na ibinigay ng Diyos ang lahat ng bagay para mamuhay tayo ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat. Lahat ng kailangan para tayo ay lumago. Humatol tayo, hatulan natin ngayon ang Diyos at ang ating mga sarili. Ano ang problema? Let me give you a series of questions. Number 1, do you understand God's plan for your life? Naintindihan mo ba ang gusto ng Diyos para sa iyong buhay? Kagaya lang din ng mga estudyante yan eh. Sa kanila, ang pag-aaral, pumasok lang. Kaya maraming pumapasok na hindi nag-aaral. Nakikinig ba kayo? Kaya ka pumapasok para mag-aaral. Maraming pumapasok sa eskwela, hindi naman nag-aaral dahil hindi naman sila involved sa lecture, hindi naman sila nakikinig, pag pinagbabasa, hindi naman sila nagbabasa, pag pinagsusulat, ayaw naman nilang sumulat. Pumapasok pero hindi nag-aaral. Hindi nila naintindihan kung bakit sila pumapasok sa eskwela para matuto. Para sila matuto, dapat silang mag-aaral. Ganon din ang maraming Kristiyano. They hate to come to this kind of meeting because you don't understand the plan of God. You come here to worship God. And to worship God, you need to attentively hear the preaching of God's Word. Pag wala pong pangunawa, that's the reason why walang nangyayari sa iyong buhay Kristiyano. Seryoso ka ba? Alam niyo, pag hindi ho kayo seryoso, hindi kayo lalago. Nakikinig ba kayo? Pag hindi kayo seryoso sa inyong relasyon sa Panginoon, pag hindi tayo seryoso sa relasyon natin sa Panginoon, hindi kayo lalago. And I would like to warn you, makinig kayo ng maigi, it will just be a matter of time. Satan in sin will prevail over you. Bagsak ka hanggang wasakin ka na ng kasalanan. Have you applied? Can you go to the next, please? God's provision for godly living. Ginamit mo ba yung ipinagkaloob na supply ng Panginoon para mamuhay tayo ng banal? Alam niyo po, ang atin pong Panginoon may reklamo sa bayan niya sa bayang Israel.
Sa Luke 7:31 and 32. Makinig kayo na maigi. And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? And to what are they like? Binubulat-lat, ipinapakilala ng Panginoon yung lahi na nakikinig sa Kanya kung anong uri sila. They are like unto children sitting in the marketplace. Kagaya sila ng mga bata na nakaupo sa pamilihang bayan, calling one to another and saying, We have piped to you, and ye have not danced. Tumugtog kami, hindi kayo nagsumayaw. Ano ibig sabihin? May sinabi ang Diyos, hindi mo ginawa. May inutos ang Diyos, hindi mo sinunod. Pinagsisi ka ng Diyos, nagpatuloy ka sa iyong kasalanan. Sinabi ng Diyos, humingi ka ng tawad, hindi ka humihingi ng tawad. Meron ng mga tao, listen very carefully, meron ng mga tao, gumawa na ng masama, ayaw magsisi. Magsorry ka kay pastor, pinaratangan mo siya ng hindi tama. Ako, magsusorry kay pastor. Sobrang kapalaluan po yun. Klarong-klaro ang kanyang paninira sa akin. Pero may nagsabi sa kanya, mahal niya sa buhay, humingi ka ng tawad kay pastor. Ginawan mo na siya ng masama, hindi totoo sinasabi mo. Ako hingi ng tawad kay pastor. Alam niyo, gusto ko pong sabihin po sa inyo, kahit na sino pinakabata dito? Gawin ko na si Amaris, ginawan ko ng masama. O si Foro, ginawan ko ng masama. And he is aware na ginawan ko siya ng masama. I would come to those children and say, sorry si pastor. Hindi ko nagawa yung pangako ko sa iyo. Napaka-tayog. Alam niyo, ang pastor, ako, nahihiya naman akong pahalagahan ninyo sa totoo lang. Dahil hindi man ako, hanggat maaari, kung minsan naiisip ko, alipin lang ho talaga ako. Totoo, yan ang aking pananaw sa aking sarili. I just strive to do my best. Hindi ko ho tinitingnan ng aking sarili. Pero ang Bible ho, tinuturo talaga igalang ang pastor. Double honor pa nga sabi ng Bible eh. Esteem them very highly in love. Pero sabi dito ng Panginoon, we have piped unto you and ye have not danced. Hebrews 4:1 and 2. Bakit hindi nagbago? Bakit hindi lumago? Bakit hindi namunga? Makinig kayo ng maigi. Lalo na kayong mga bata, mga anak ng mga miyembro. Blessing po yun eh, ang mga magulang ninyo Christian, na dinala kayo sa church. Pero kaya kayo dinala sa church para maligtas kayo. Hindi yung kanilang pagiging magulang ang magliligtas sa inyo para mapakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Para makonfront ninyo ang gospel. Anong ibig sabihin nito? Natatakot to ako, kahit nga mga anak ng mga pastor eh. Meron akong mga nakikitang mga anak ng pastor. Mga tulala. Hindi po sila umangat doon sa kalagayan, nandito ako dahil sa Panginoon. Nandoon lamang sila, pakikisama sa kanilang tatay, kakahiya naman pag wala kami rito. Kaya tandaan ninyo, pag nawala ang pastor, yung kanilang tatay na pastor, hindi na sila sasamba. Alam nyo, ang driving force dapat natin
ay ang Espiritu ng Diyos. Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Anong sinasabi rito? Ngunit kahit na ganoon ang nangyari nanatili pa rin ang pangako ng Diyos na makamtan natin ang kapahingahan mula sa Kanya. Kaya mag-ingat tayo at baka mayroon sa atin na hindi magkakamit ng pangakong ito. Yun pong salita, any of you should seem to come short of it. Muntik nang maligtas. Muntik nang makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang sinasabi ho rito. Alam nyo, ang muntik maligtas, hindi pa rin ligtas. Anong problema? Verse 2. For unto us was the gospel preached as well as to them. Parehas lang po yan. Pinangaral sa atin, sabi ni Pablo, ang ebanghelyo sa kanila din ipinangaral. Pero anong problema? But the word preached did not profit them. Itong kaiban, hindi sila nakinabang sa ebanghelyong ipinangaral sa kanila o salitang ipinangaral sa kanila. What was the reason? Not being mixed with faith. Dahil hindi po nila hinaluan ng pananampalataya ang kanilang pakikinig. Hindi sila naniwala sa salita ng Diyos. That's the reason why you've been in the services countless of times, yet you remain unsaved dahil hindi ka naniwala sa salita ng Diyos. Alam po ba ninyo, I would say this, isa sa pinakamalaking problema ng mundo ay ang problema ng Israel at ng mga Muslim countries. Sinasabi ng mga Arabo, ng mga Palestinians, amin ang kinalalagyan ng Israel. Inagaw lang nila sa amin yan. Alam niyo yung sinasabi ng mga Israelita, nila Prime Minister Netanyahu at ng kanyang mga kasama? We have the land title for the land. Ano hawak nila? The Old Testament scriptures. Amin ito. Dahil sa sinasabi ng Biblia. Ba't ko po sinasabi yan? Kasi marami hong masyadong matalino na hanggang sa ngayon, ayaw nilang tanggapin ang Biblia ay salita ng Diyos. Kung ang Biblia ay ayaw niyong tanggapin na salita ng Diyos, wala kayong paniniwalaan patungkol kay Kristo. Nothing. Because the source of the Christian faith is the Holy Scriptures. This book, called the Bible, is supreme in authority. Tanungin niyo po ako, what is the authority in your life, Pastor? Of course, God. Through His Word. Pag kami nag-away ni Sister Mariel, both of us have fierce personality. But at the end of the day, we know we need to reconcile. No matter who is right or who is wrong, because of what the Bible says. This is the authority sa buhay namin. Sa bahay namin, ganun din. If your leadership is based on this book, mga magulang, i-lead ninyo ang inyong mga anak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Iigi ang buhay ng pamilya. Are you worthless? Like Israel during the time of Isaiah. A worthless vineyard. A worthless vineyard will be judged by God. Lahat po tayo dito, let's be responsible sa ating buhay. Ulitin ko po, miyembro kayo ng church na ito,
palihim kayong gumagawa ng masama, sinisira ninyo ang church. Gusto niyo maging member ng church? Manatiling member ng church? Pag malasakitan ninyo ang church, huwag kayong maging madamot. Huwag niyong pabayaan ang inyong buhay Kristiyano. Let's all stand. Let's pray. Magsuri ho tayo sa ating mga sarili. Tingnan natin, yung mga tungkulin natin, nagampanan ba natin ng maayos? Nanay ka, tatay ka, husband ka, wife ka, anak ka. Have you ever, you are a church member. I am a pastor. Am I fulfilling my duties? Alam niyo, sa totoo lamang po, ang kakayahan nating tuparin ang ating mga tungkulin nakasalalay sa kalagayan ng iyong spiritual na buhay. Ang iyong spiritual na buhay magiging maayos yan pag maayos ang relasyon mo sa Panginoon. Hindi ho masama awayin ninyo ang inyong mga anak pag sila'y namumuhay sa kasalanan. Ako ho, makikipag-away ako sa aking mga anak. Makikipag-away ako sa aking pamilya. Makikipag-away ako. Hindi ko kukonsintihin dahil ang dapat mangyari sa buhay ng aking pamilya kahit sa mga miyembro ay ang salita ng Diyos.